Magandang araw, Grade 8. Tayo ngayon ay nasa Lesson 4 para sa ikalimang linggo. Tara na at samahan niyo ako sa ating talakayan kasama si Maestro. At ang ating pong layunin para sa ngayong araw, nasisiyasat ng masusi ang kahulugan ng paghahambing at ang mga uri nito. Nagagamit ang paghambing sa pagbuo ng alinman sa bugtong sa lawikain na ipapakita ang aktibong pakikilahok sa mga talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga nakahandang gawain at nakapagbabahagi ng sariling halimbawa, pangungusap gamit ang pahayag ng paghahambing. Ngayon naman ay basahin natin ang tula na pinamagatang Noon at Ngayon. Sabay-sabay nating basahin. Kwento ni Inay noong sila'y bata pa. Tingin ni Lola, sila'y tumatahimik na. Respeto sa magulang, kitang-kita sa kanila. Ngayon daw ay iba na, ugali ng mga bata, pag sinabihan mo't sawayin, sisingmangutan ka pa. Iba'y nagdadabog pa, paggalang ba'y wala na. Higit na mabait ang bata noon, mas malaya naman mga bata ngayon. Bakit nag-iba? Bakit ba? Dahil ba sa panahon? Ang sagot diyan, ikaw ang tutugon. Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw, pwede nyo bang ibigay ang pagkakaiba at pagkakapareho ng kabataan noon at ngayon? Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Ang ating talakayan ngayon ay tungkol sa paghahambing. Sabi dito, ang paghahambing ay isang paraan ng paglalahad. Ito ay nakatutulong sa pagbibigay linaw sa isang paksa sa pamamagitan ng paglalahad ng pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang bagay na pinaghahambing. Hindi natin namamalayan, ngunit kung mapapansin, ang paghahambing ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Katulad na lamang sa pagpili ng mga bagay na ating gagamitin, sa pagkain na ating kakainin, sa sakyan na ating sasakyan, o sa lugar na ating pupuntahan. Kadalasan ang mga bagay na ito ay naisasagawa natin kung mayroon tayong paghahambing. Isang mahalagang sangkap sa uri ng paglalahad na ito ay ang hambingan ng pang-uri. So ano ba yung pang-uri? Ito yung mga salitang naglalarawan ng tao, bagay, lugar, pook o pangyayaring nakatuon sa dalawa o higit pa. So pwede ba kayong magbigay ng mga halimbawa ng pang-uri? Katulad ng maganda, mabagal, matangkad, makulay, madami. Yan ay mga salitang pang-uri, mga salitang ginagamit natin para ilarawan ang tao, bagay, pook o pangyayari. May daron tayong dalawang uri ng paghahambing. Ano nga ba yung dalawang uri ng paghahambing? Pwede nyo bang ibigay sa akin? Ang una ay tinatawag natin na pahambing na magkatulad. Sa magkatulad na katangian ay ginagamit ang mga panlaping gaya ng magka, sing, sim, sin, magsing, magsim, magsin, ga, pareho at kapwa. Tapos ito ay may dinudugtungan natin ng mga pang-uri. No? Halimbawa, magkasing ganda, kapwa matalino, parehong matangkad. No? Yun ay paghahambing na magkatulad. Ibig sabihin, dalawang bagay na pinaghahambing na magkapareho ang katangian. Tatandaan, lagi tayong gagamit ng mga panlapi. Ano yung mga panlapi? Ito yung mga kataga o salita na ginagamit natin para idagdag sa salitang ugat. Ang ikalawa naman ay ang tinatawag natin na pahambing na di magkatulad. Ito ay mayroong dalawang uri pa rin, isang palamang at isang pasahol. Pag sinabi nating palamang, mahigit sa katangian ang isa pa ang pinaghahambing. Gumagamit ng higit, lalo, mas di hamak. Pag pasahol naman, kulang sa katangian ang isa sa dalawang pinaghahambing
Ginagamit ang di gaano, di gasino, at di masyado.